Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon. Ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pumupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o kilala din natin ito sa tawag nating Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So, 40 days, no? Kwaresma, 40 days o 40 araw na inaanyayahan tayo na magnilay, magdasal, ihanda ang ating sarili para sa Pasko ng Pagkabuhay. So lahat ng ito at yung mga susunod pang mga araw ay para sa Pasko ng Pagkabuhay. Dahil ito ay isang hiwaga, isang misteryo, no? Yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya hindi ganun kadali na, bukas na natin i-celebrate. Hindi kayang, makuha, ng kaisipan ng tao, ng damdamin ng tao, ang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya 40 days tayong inihahanda. Kaya nga mayroon tayong mga dapat na tandaan. No? Sinasabi natin minsan na mukha kang Kwaresma. So, ngayon yun dapat. Ibig sabihin, pag sinabing Kwaresma, nararamdaman sa iyo, sa iyong pagkilos, sa iyong pagsasalita, sa iyong pananamit, sa iyong lahat ng pagkatao natin ay para bang yung mood natin, mafe-feel natin dapat na Kwaresma kasi ngayon. Sa liturhiya natin, sa misa, mapapansin ninyo, wala tayong Alleluia, wala tayong Gloria. Pinagpapahinga muna natin, na mapakinggan yung mga magagandang awitin. Doon muna tayo sa medyo mas malumanay para maihanda rin tayo. Sa mga dekorasyon, sa simbahan, wala muna tayong mga magagarbong mga dekorasyon dahil nga Kwaresma. Pinagtutuunan natin ang pansin yung mga bagay na dapat muna nating inaalis sa ating mga pagkatao. Yung mga nakasanayan nating gawin na inaakala nating pampasaya. Kaya kung maalala nyo po at lagi nating sinasabi, kapag Pasko, ang sabi natin, we give love on Christmas Day. Pero during Lent season, hindi lang basta love. We give alms on Lent. Sa panahong ito, kaya nga, nung magpapahid tayo ng abo, 3 bagay yung pinaalala sa atin. Kailangan tayong manalangin, mag-ayuno, at magkawang gawa. So kung tutusin lahat ng biyaya, marami tayong natanggap nung panahon ng Kapaskuhan. Pero ngayon, ang paanyaya naman sa atin ay mag-detach tayo dito. Kaya kailangan natin itong alisin. Kung kaya mong ipamahagi, ibigay mo, gawin mo. Kasi yun ang diwa ng Kwaresma. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, narinig natin na si Jesus sa pagsisimula o bago niya gawin itong gagawin niyang misyon, dinala siya ng Espiritu doon sa ilang.
At doon, 40 araw na tinukso-tukso ni Satanas. O anumang uri ng panunukso, pwede tinutukso para maiba yung kanyang direksyon, tinutukso siya para panghinaan, tinutukso siya o maaring inaalok ng maraming bagay para hindi siya talaga magdumiretso sa gagawin niyang pag-aalay ng kanyang sarili. Hindi ko alam kung ano pang tukso ang ginawa ng demonyo. Pero kung sa atin ngayon, maintindihan natin, malakas ang tukso. Nasa paligid natin ang tukso. At lalo tigit, tutuksuhin ang mga taong nagsasabing maglalaan sila ng oras para sa Panginoon ngayong Kwaresma. Mas lalong pupuntiryahin ng demonyo yung mga taong gustong magpakabait, yung mga taong gustong tumino sa mga panahong ito, yan ang number 1 target ng demonyo. Kaya kung mayroong tukso sa paligid mo at pakiramdam mo, kailangan aware ka, may tukso, ibig sabihin, nangangamba ang demonyo na bumalik ka sa Diyos. Kung may aali-aligid sa iyo na magandang chicks, kung may aali-aligid sa iyo na poging lalaki, kung may aali-aligid sa iyo na mga influencer o mag-i-influensya sa iyo, maging alerto ka para hindi ka matukso. Yung mga nasa kanto, yung mga nagiinuman na, yung mga naguhuntahan at mga nagchichismisan, yung mga nanonood na lang ng TV sa kanilang mga tahanan, wala nang effort dyan. Hindi na yan tutuksuhin kasi diyan, wala na sila sa Diyos, lumalayo sila sa Diyos. Yung mga magsisimba, yan ang malakas na tutuksuhin ng demonyo. Hindi ko alam kung ilan sa inyo yung parang munti ka nang hindi makapagsimba. Munti ka nang hindi magsimba sa araw na ito kasi mayroong nagyayaya o kaya naman tinatamad o kaya mayroong magandang palabas na nanghihinayang kang para ba nagdadalawang isip ka, papanoorin ko ba ito o hindi? Pero salamat na lang, nandito kayo, hindi kayo nagpatukso. Pero sana po, no? Kasi hindi naman dito titigil. Sa mga susunod pang mga araw, maraming tukso ang darating pa para tuksuhin ka. Hindi pa masama yung nandiyan lang ang tukso. Pero kapag bumigay tayo, kasi nga sa bawat pagbigay natin o sang-ayon natin, desisyon natin yun. At doon pa lang tayo magkakasala. Naintindihan po ba? Kaya pakatandaan ng mabuti, no? Lalo't lalo na tayo po ay nagsimula, nagpalagay tayo ng abo sa ating mga noo at alam ng demonyo kung sino ang mga dapat na puntiryahin. Nag-uusap-usap na ang grupo ng mga manunukso kung paano at anong diskarte ang gagawin sa bawat isa sa atin. Magle-level up yan. Pero sana po, no? Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma. So, Kwaresma na, ilagay natin sa isipan natin, ikondisyon natin ating mga sarili, Kwaresma na, kaya dapat tayong mas maging mahinahon, dapat tayong mas magtimpi, no, dun sa mga cravings natin, dun sa mga kinatatakawan natin, sa mga kinahihiligan nating gawin. Kwaresma na ngayon, kailangan tayong magdisiplina ng ating sarili. Para talagang makapasok tayo at sana matapos natin ito hanggang sa pagkabuhay ni Kristo. Papaalalahanan ko na po kayo, ngayon pa lang, no? Alamin ninyo kung kailan ang pagdiriwang o yung mga mahal na araw. Tiyakin ninyo na nakalagay sa schedule ninyo na kayo ay magsisimba lalong-lalo na Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria at yung pagkabuhay mismo.
Kasi kadalasan, mga Katoliko, no? Tandaan nyo rin po, kaya tayo Kristiyano, kaya tayo Katoliko, kaya tayo may simbahan ay dahil sa pagkabuhay. Kung hindi nabuhay si Jesus, wala tayo dito. Wala tayong simbahan. Kaya ganun kahalaga ito. Ito yung sentro ng ating pananampalataya. Sabihin nyo nga ulit, Quaresma. So 40 days siya na, 40 days. So mga bata, kailangan maintindihan na rin ngayon, no, 40 days, ano ba ang pwedeng gawin, no, sa paghahanda natin. Hindi na muna makikipagmurahan, hindi na muna babawasan na yung mga masasalita at hindi magandang salita. No, na minsan mga sakristan natin mismo, nag-aaway-away, nagsasakutan. No, kailangan mas maging magandang halimbawa kayo. Tayo ng mga lingkod ng simbahan, mga nagsiserve, kailangan mas maipakita natin yung kung paano ang dapat na ikilos. Masyado na tayong public, hindi na tayo private ngayon, na hindi mo pwede i-consider na kumbaga wala ka ng pakialam sa iba. Kasi anuman ang pinopost mo, anuman ang kino-comment mo, makakaapekto sa ating paghahanda ngayong 40 araw na ito. Kaya ulitin ko, maging alerto ang bawat isa. Hindi mo alam kung ano at paano ka pupuntiryahin ng demonyo. Pero kung sakali na matukso tayo, bumigay tayo, huwag tayong mangamba at huwag tayong matakot na lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. Amen?